108 hanggang 13. The Boss Husband. Credit to the author. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata, at matatandang walang asawa. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Mga pagdududa. Napangiti si Justin, ano ang dapat pagdudahan sa aking pagkakakilanlan? Dahil alam mo ang aking address, dapat ay sinisiyasat mo na ang aking kasaysayan. Malinaw na nakasulat doon ang lahat, walang mapag-usapan. Walang dapat kasinungalingan ang mga tapat na tao. Kadalasan, ang impormasyon sa iyong pagkakakilanlan na ibinigay ng Ministry of Public Security ay hindi mapagkakatiwalaan, alam mo ito, at ginagawa ko rin. Ang titig ni Peter ay kasing talas ng isang espada, ang kanyang kabangisan gaya ng isang taong tumaas sa ranggo sa mahabang panahon. Hindi ito pinansin ni Justin, kung gayon, anong klaseng tao ako sa tingin ni Secretary Fane? Sumagot si Peter Fane, may pagdududa ako. Bakit ba sa tuwing kasama mo ang anak ko, nakakabangga siya ng ganyang gulo? Ang unang pagkakataon ay ang aksidente sa sasakyan, habang ang pangalawa ay isang pag-atake ng hindi kilalang partido. Nandoon ka sa dalawang okasyon. Ang kahulugan sa likod ng mga salitang iyon ay hindi maaaring maging mas malinaw, siya ay naglalagay ng isang pagpapalagay na ang mga gumawa ng mga pag-atake ay may koneksyon kay Justin, at na marahil si Justin ang siyang nag-orkestra ng lahat. Para sa dahilan, ito ay upang mapalapit kay Didi, upang makuha ang kanyang tiwala bago gumawa ng mas nakakatakot na pag-atake. Alam ni Justin ang tungkol sa pag-atake kay Didi, si Darkwater ang nakialam sa bagay na iyon. Kung tutusin, ang maganda na lalaking iyon na si Deacon ay umamin na, ngunit si Justin ay hindi masyadong hanggal para ituro iyon ng walang dahilan. Mas mabuting isangkot sa isang mas kaunting bagay kaysa isa pa, kaya nagkunwari siyang hindi niya alam. Hindi ko ginawa ang mga iyon. Walang magawang itinaas ni Justin ang kanyang mga kamay. Sana rin hindi mo ginawa, pero sino ang makakasiguro nito? Ngumisi si Peter. Pinag-isipan ito ni Justin saglit, pagkatapos ay nagsabi, wala akong anumang ebidensya na magpapatunay sa aking pagiging inosente sa ngayon, ngunit hindi rin ako interesadong mangalap ng ebidensyang iyon. Ayaw mo bang alisin lahat ng hinala sa iyo? O wala ka bang paraan para maalis sila? Sinubukan ni Peter na pilitin siyang sagutin. Tumawa ng malakas si Justin, Secretary Fane, parang may pinalampas kang isang posibilidad. Ano? Wala akong pakialam. Hinampis ni Justin ang sofa, at nakangiting nagsalita, okay lang kung inosente ako o pinaghihinalaan. Maaari kang maghinala sa akin o maniwala sa akin, wala akong pakialam kung ano ito. Without even mentioning the fact that it was not done by me, kahit ako pa ang nag-orkestra sa kanila, anong magagawa mo sa akin? Ano ang gusto mong gawin? Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, si Peter ay kinausap sa isang walang pigil na paraan, hindi man lang siya sineseryoso. Lahat ng tungkol sa kanya ay minamalas. Ang kanyang kayamanan, katayuan, at reputasyon. Kaya't nang marinig niya ang mga salitang ito, naisip niya mali ang narinig niya. Matapos mapanatili ang kanyang katahimikan sa loob ng ilang sandali, sa wakas ay nagsalita si Peter na may seryoso at mabagsik na ekspresyon, Justin, alam mo ba na ang pagiging makasarili habang bata ka ay magbubunga ng masamang bunga? Kung gayon, depende kung kanino ako magiging egotistic. Egotistic man ako o hindi, hindi ako interesadong pag-usapan ito sa isang maliit na opisyal na tulad Morris. Partikular na kinaladkad ni Justin ang salitang maliit nang magsalita siya. Ginagalit mo ang mga limitasyon ng aking pagpapaubaya. Medyo madilim ang boses ni Peter, na may galit sa kanyang mga mata. Hindi niya matitiis ang isang walang pangalan na batang tulad nito na tretuhin siya ng ganoong paghamak. Natigil ang ngiti ni Justin, at nagsalita siya sa hindi maihahambing na mahigpit na paraan, ikaw ang unang nagpakita ng kawalang galang, hindi ako kailanman nag-udyok ng mga pagtatalo ng walang tula o dahilan. Akala mo ba wala akong lakas ng loob na gawin sayo? Ang iyong mga pinaghihinalaang krimen ay sapat na para makulong ka ng mahabang panahon. Kung magpasya akong maging walang awa, maaari kitang makulong ng maraming taon, magbibigay daan sa aking anak na magkaroon ng mas mapayapang buhay.
Kumpiyansa na sinabi ni Peter. Naniniwala siya na sa harap ng ganap na kapangyarihan, actress si Justin. Sa kasamaang palad, hindi siya maaaring maging mas mali. Casual na ngumiti si Justin, at dahan-daang tumayo mula sa sofa. Iniunat niya ang kanyang baywang, pagkatapos ay ikinawit ang kanyang daliri kay Peter sa isang mapanuksong paraan. Secretary Fane, ang iyong pag-uugali at pag-uugali ay nagparamdam sa akin na ikaw ay isang bata pa nabasa sa likod ng tenga. Hindi ko alam kung paano ka naging secretary ng municipal committee, pero naniniwala ako na ang pagstay sa ganyang grand mansion, hindi kasing simple ng pagiging secretary ng municipal committee ang identity Morris. Dahil hindi ganoon kayaman ang gobyerno ng bansa. Gayunpaman, hindi mahalaga kung ano ang iyong tunay na pagkatao, masasabi ko pa rin ito ng malinaw sa iyo. Ako, si Justin ay tatayo dito ngayon, at nasa Stonegate din sa hinaharap. Kahit wala ka na, andito pa rin ako. As for right now, I want to return back home to enjoy my lunch. I don't want my family members to worry about me. Kaya naman, kahit anong desisyon mo, ihagis mo lang sa akin ng diretso. Kung ano ang magagawa mo sa akin, inaabangan ko ang iyong pagganap. Sa sinabi nito, hindi man lang lumingon si Justin habang naglalakad siya patungo sa pinto, nagpaplano pa siyang tumawag ng taxi. Sa wakas ay bumagsak ang nakangiting mukha ni Peter, kumabog ang kanyang dibdib habang nagsasalita siya sa malalim na boses, malaman mo kung gaano katanga ang iyong desisyon, at kung gaano kabaliw ang iyong mga salita. Donald, ibaba mo siya. Si Donald na handang gumalaw anumang oras mula sa kanto ay nangangati na ang buong katawan. Dahil sa kawalang takot at kabastusan ni Justin kay Peter, nahirapan siyang magtiis. Nagkaroon siya ng gana na basagin ang mukha ni Justin ng ilang beses, ngunit nang walang utos ni Peter, hindi nang ahas si Donald. Matapos matanggap ang utos ni Peter ngayon, si Donald ay parang isang makinang pangdigma na tinurok ng mga stimulant. Tulad ng isang matalim na palaso, sumugod siya sa harapan ni Justin upang harangan ang kanyang daan patungo sa labasan. Mas gusto mo bang baldado ang iyong mga kamay o baldado ang iyong mga binti? Kaya kung tuparin lahat. Kumpiyansa na sabi ni Donald na may malisyosong ngiti. Si Justin ay napaka-relax habang umiiling, ayoko ng anumang baldado, ngunit kung gusto mo, kaya kong pilayin ang lahat sa iyo. Nanliligaw sa kamatayan. Napuno ng galit si Donald. Siya ay sumigaw, itinaas ang kanyang kanang paa at winalis ito patungo kay Justin. Ang binti ni Donald ay puno ng explosive power, sa sandaling inilunsad niya ang kanyang sipa ay nabuo ang isang malakas na unos, sumisipol habang ito ay palm unit sa hangin, na nagdulot ng mga after images. Nang ang sipa ay malapit ng dumapo sa balikat ni Justin, bahagyang ibinalik ni Justin ang kanyang katawan, tumpak na naiwasan ang mga daliri ni Donald sa isang haba ng buhok. Natural na hindi tatapusin ni Donald ang kanyang mga pag-atake doon, bago matapos ang isang alon ay nagsimula na ang isa pa. Parang may mga bukal na nakalagay sa kanyang mga paa habang walang tigil siyang tumalbog sa lupa at bumaril patungo kay Justin. Ang mabangis na tunog ng pagpunit nito sa hangin ay dala ang ritmo ng ligaw na tambol. Sunod-sunod, ang mga after images ng kanyang mga binti ay umaatake sa buong katawan ni Justin, ngunit ang mga paa ni Justin ay gumagawa ng mga banayad na pagbabago sa bawat oras, perpektong nakaiwas sa mabangis na mga sipa ni Donald. Matapos ang sunod-sunod na pagsipa ni Donald ng 40 hanggang 50 beses, sa wakas ay huminto siya para huminga. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Justin, hindi niya matanggap ang katotohanang iyon na ang mabilis at mabangis niyang sipa ay hindi man lang nahawakan ang damit ni Justin. Si Justin ay nakatayo sa lugar na iyon malapit sa pinto tulad ng dati, mula simula hanggang dulo ay lumipat lamang siya sa paligid ng 2 square meters na espasyo. Hindi man lang binanggit ang katotohanang naiwasan niya ang lahat ng mabilis na pag-atake ng kidlat na iyon, ang kanyang paghinga ay maluwag pa rin habang siya ay nakangiti, at nakatingin kay Donald ng may interes. Ang iyong diskarte sa pagsipa ay dapat na isang mana mula sa isang uri ng sinaunang spring kick, ang pamamaraan ay malakas at prangka, ngunit sayang ang iyong bilis at lakas ay masyadong kulang. Inaasahan ko na ikaw ay higit pa o mas mababa sa antas ng isang elite sa mga espesyal na puwersa, ngunit para sa iyong edad, iyon ay medyo kahanga-hanga. Sinuri ni Justin.
Hindi lang si Donald ang nagulat, maging si Peter na nakatayo sa isang tabi para panoorin ang laban na ito ay bumuhos sa malamig na pawis. Natural na malinaw sa kanya kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng kanyang bodyguard na si Donald at Justin. Si Donald ay isang piling miyembro ng mga espesyal na puwersa na iniligtas niya noong pinakialaman niya ang isang maling paghusga sa hudisyal na kaso taon na ang nakalipas. Upang mabayaran ang kanyang utang ng pasasalamat, sinundan siya ni Donald. Sa nakalipas na ilang taon, sa tuwing may magtangkang manggulo sa kanya, madaling makitungo si Donald sa kanila. Noong una ay inakala ni Peter na sa kabila ng impormasyong nagsasaad na alam ni Justin ang ilang martial arts, malayo pa rin siya sa Donald. Hindi niya inaasahan na si Donald ang malayo kay Justin. Ngunit sa ganoong kritikal na yugto, kung hindi niya mapigilan si Justin, mawawala ng mukha si Peter, kaya galit siyang sumigaw, lahat kayong nasa labas ay pumasok at harapin ang mayabang na brat na ito. Sa utos na iyon, mahigit 100 ng bodyguard na nakatayo sa labas ng silid ang sumugod sa silid sa isang tuwid na linya, na bumubuo ng isang bilog sa paligid ni Justin. Pinandilatan nila siya na parang mga tigre na nakatingin sa kanilang biktima, kasama sa kanila ang mga nakipag-away kay Justin noon, si Little Jongge at kasamahan. Habang nakakaramdam ng kahihiyan dahil sa hindi niya magawang ibagsak si Justin, hindi rin naniniwala si Donald na talagang matatalo siya ni Justin, naniniwala siyang maliksi lang si Justin. Gayunpaman, dahil hindi niya maaaring labagin ang mga utos ni Peter, maaari lamang niyang pamunuan ang paraan upang sama-samang atakehin si Justin. Sa isang iglap, naging magulo ang sala, sinimulan ng mga bodyguard na salakayin si Justin kasama si Donald na nanguna sa pagsalakay, lahat ng uri ng suntok at sipa ay ginamit, at walang nagpipigil. Noong una ay ayaw ni Justin na saktan ang mga taong ito batay sa pagbibigay ng mukha kay Didi, ngunit nagpa siya ang mga taong ito na sama-samang atakin siya. Hindi lang sila nagpakita ng awa, bawat pag-atake nila ay marahas na nakatutok sa mga mahahalagang bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, hindi napigilan ni Justin na mapalala. Si Justin na umiiwas lang kanina ay biglang itinaas ang isang kamay, at nagsimulang mabilis na humampa sa paligid. Smack asterisk asterisk smack asterisk asterisk smack. Pagkatapos ng sunod-sunod na tunog ng sampal, ilang bodyguard ang direktang nahimete sa lupa dahil sa mga sampal. Ang mga hakbang ni Justin ay kakaiba at nakakatawang mabilis. Matapos malampasan ang roundhouse kick ni Donald, nagpatuloy siya sa paghampas ng mukha. Ang mga bodyguard na nasampal ang mukha ay napalingon sa direksyon ng sampal, at mabilis na namamaga ang kanilang mga pisngi. Ang mga sunod-sunod na pag-atake ni Donald na may bilang na mahigit 100 ay hindi tumama, at matagal na siyang pumasok sa isang mabangis na estado ng kabaliwan, umungal siya habang sipa siya patungo sa baywang ni Justin sa lakas ng 1,000 kilo. Sa pagkakataong ito ay hindi umiwas si Justin, sa halip ay itinaas niya ang kanyang kamay para sa pilitang harangin itong tila malakas na spring kick. Bang! Isang nakakabinging tunog, at sa pagkadismaya ni Donald, pinatigil ni Justin ang kanyang todo sipa gamit ang isang kamay. Sinabi ko sa iyo na kulang ka sa lakas, bakit ayaw mong maniwala, dahil nag-effort kang lumapit, pupulutin ko ang binti na ito. Tila nagbubulong-bulungan lang si Justin sa kanyang sarili, pagkatapos niyang sabihin iyon, bahagyang pinilipit niya ang kanyang kamay na humawak sa binti ni Donald. OWWW. Malungkot na tumili si Donald, ang mga buto sa kanyang binti ay nawala sa isang iglap. Binitiwan ni Justin ang binti, at agad na bumagsak si Donald sa lupa habang yakap-yakap ang binti na mas masakit kaysa sa kung nabali ito. Kung baluktot ang binti niya na parang baluktot na churro. Nagsimula siyang humagulgol ng walang tigil. Sa simula pa lang ay pinahintulutan na niya ang mapagmataas na ugali ng chap na ito, ngunit nagpasya pa rin si Justin na turuan siya ng leksyon sa huli. Sa isang iglap ay naging malamig at walang saya ang eksena. Maliban sa mga bodyguard na humahagulgol sa sakit, ang silid ay tahimik. Binalot ng malamig na pawis ang noo ni Peter, napalunok siya ng laway habang pinapanood ang eksenang ito, hindi makatutuhanang nagnanais na isa lang itong bangungot. Sino lang ang batang ito? Ang bodyguard team ko ay binubuo ng mga elite mula sa Special Forces, ni hindi man lang nila siya nagawang pabagsakin ng makipag-gang up sa kanya, at lahat sila ay bumagsak. Tumingin si Justin kay Peter ng may panunuya, Secretary Fane, iminumungkahi ko na gamitin mo ang iyong utak.
Kung gugustuhin ko, maaari kitang sakalin hanggang mamatay ngayon, hindi ko na kailangang hiramin ang iyong anak para sa ilang mga kalokohang bagay. Siyempre wag mong isipin na natatakot ako sa'yo. Ito ang sasabihin ko, kung ganyan ang iniisip mo, I don't mind treating you like one of your bodyguards. Matapos bigyan ng babala si Peter, dahan-daang lumabas si Justin sa mansyon, naiwan si Peter na nakatayong tulala. Pagkatapos maglakad sa palikolikong landas na bato, nakarating siya sa mga pampublikong kalsada malapit sa mansyon. Ang mainit na simoy ng hangin ay mahinang umihip, at ang banayad na sikat ng araw ay sumikat. Si Justin ay kontentong lumanghap ng sariwang hangin, itinapon ang sakit ng ulo na nagdudulot ng bagay sa kanyang ulo. Walang masyadong sasakyan sa kalsada. Paminsan-minsan ay may mga batang babae na naka-reveal na bikini na naglalakad patungo sa dalampasigan, na parang eye candy, ngunit hindi dumating ang taxi na gustong isakay ni Justin. Biglang, mula sa malapit, isang Gemblo na Mini Cooper ang lumabas mula sa sulok. Sa pamamagitan ng maluwag at maliwanag na beach, ang guhit ng asol na ito ay akmang-akma sa tanawin. Ang maliit na kotse ay dahan-daang nagmaneho sa gilid ni Justin at huminto, pagkatapos ay dahan-daang bumaba ang bintana. 109. Ang taong nasa driver's seat ay ang munting dilag na si Didi na hindi niya pa mamaalam kanina. Ang Didi ng sandaling ito ay hindi kasing liwanag at lakas ng loob gaya ng dati, medyo nahiya siya at nagigilty habang sinabi niya, "Tito, sumakay ka na, walang mga taxi dito, ibabalik kita." Hindi tumanggi si Justin, binuksan niya ang pinto at sumakay sa passenger seat, pagkatapos ay nagtanong, "Pwede ba akong manigarilyo?" "Bubuksan ko ang bintana." Agad na tumango si Didi ng may lakas, na para bang hinihiling niya na manigarilyo si Justin. "Salamat." Matapos sabihin ang mga salitang iyon, pinindot ni Justin ang button para sa bintana, at kumuha ng sigarilyo mula sa $2 na hindi magandang kalidad na pakete na mayroon siya. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang walang tatak na lighter, at sinindihan ito. Habang dahan-daang nagmamaneho ng kotse, mahinang nagtanong si Didi, "Tito, dapat kang manigarilyo ng mas magandang kalidad, ang ganitong uri ng sigarilyo ay masyadong nakakapinsala sa katawan. Isa pa, hindi ligtas ang lighter mo, bibilhan kita ng dekalidad na Zippo lighter sa hinaharap, ginagarantiya ko na magiging cool ka. Ang mas mataas na kalidad na sigarilyo ay hindi sapat na mausok, kung ang lighter ay nasira bibili ako ng bago, ito ay $1 lamang para sa isa, at ang 100 sa mga ito ay mas mura pa kaysa sa isang Zippo. Hindi ko rin kailangang mag-alala na masaktan ako kung ihulog ko rin ito." Si Justin ay tumingin sa labas upang tingnan ang tanawin ng dagat, at hindi nagsalita ng mabilis o mabagal. Malungkot na tanong ni Didi, "Tito, galit ka pa rin sa akin di ba? Ni hindi mo na ako handang sulyap pa." "Galit? Bakit naman ako magagalit?" Lumingon si Justin at nagtanong. "Inutusan ako ng tatay ko na tawagan ka, pero hindi kita magalang. Naghinala pa siya na ikaw ay isang makasalanan. Alam kong mabait ang puso mo, pero ganito lang ang tatay ko, hindi siya madaling magtiwala sa iba. Wala akong magagawa tungkol dito." Galit na sinabi ni Didi, ilang taon na ang nakalipas ay okay pa rin siya, ngunit mula nang siya ay naging basurang secretary na ito 2 taon na ang nakakaraan, siya ay naging mas hindi makatwiran. Mahina na tumawa si Justin habang pinakikinggan ang dalaga na nagrereklamo tungkol sa mga pagkakamali ng kanyang ama, hindi mahalaga sa kanya kung taos puso niya itong sinadya, nakinig lang siya. Nakita ni Didi kung gaano kawalang interes si Justin, at naging mas balisa, "Tito, isipin mo na lang na kasalanan ko, okay? Huwag kang magalit, ililibre kita ng pagkain. Pwede kang kumain kahit saan mo gusto, gagawa ako ng paraan para humingi ng tawad dito, okay? Hindi ko naman talaga sinasadya, hindi ko alam na tatay ko at ang iba pa ang gagawa sa iyo, pero ang isang babaeng tulad ko na wala man lang lakas na magsalo ng manok ay hindi sila mapipigilan. Uncle, please don't be like this, mas gugustuhin ko pang pag-alitan mo ako kesa tumahimik ka na lang." Hindi alam ni Justin kung tatawa o iiyak, wala man lang siyang iniisip, ang brat na ito ay gumagawa ng hindi makapaniwalang pagpapalagay sa kanyang sarili, "Hoy Didi, saan mo narinig na galit ako? They made a move against me kanina, pero hindi ako nagalit, medyo naiinis lang ako.
Prangka ako, hindi bagay ang tatay mo at mga bodyguard niya para magalit ako. Nagdududang nagtanong si Didi, talaga? Tito hindi ka galit sa akin. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Malungkot na inilibot ni Justin ang kanyang mga mata. Sa isang kisap mata, ang mukha ni Didi ay nagpakita ng isang nakakatuwang ngiti, na parang tagsibol at siya ay isang namumulaklak na bulaklak, at katulad din ng isang maliit na oso na nakakita ng isang garapon ng matamis na pulot. Kung hindi dahil kinailangan niyang hawakan ang manibela gamit ang kanyang mga kamay, malamang na nakayuko na siya para halikan ng buo ang mukha ni Justin. Alam kong ikaw ang pinakamahusay, Uncle. Ikinaway ni Justin ang kanyang kamay, huwag kang masyadong excited, hindi pa ako tapos magsalita. Nagulat si Didi, at cute na kinusat ang kanyang mga mata, hindi ba sabi mo hindi ka galit, Uncle? Hindi ako galit, ngunit hindi iyon nangangahulugan na ang mga bagay ngayon ay hindi makakaapekto sa akin. Matamlay na sinabi ni Justin, hindi ko kayang masaktan ang mga tao sa iyong pamilya, o sa halip ay maaari mo sabihin na nahihirapan ako. Para matigil na ang pag-iisip ng iyong ama, sa palagay ko ay dapat tayong magpanggap na hindi tayo magkakilala sa hinaharap. Mag-aral ka, magtrabaho ako, huwag na tayong mag-contact ulit. Ayaw ni Justin na paghinalaan dito at doon ni Peter. Ang labanan ngayon ay karaniwang sinunog ang lahat ng posibleng tulay, kung patuloy siyang makikipag-ugnayan kay Didi, kung gayon kahit na siya ay inosente, ito ay magiging parang putik na nakaipit sa pondiya. Kahit hindi shit, ang mga paliwanag ay magiging walang silbi. Nang marinig ito, biglang pinaandar ni Didi ang preno. Skid. Biglang huminto ang sasakyan sa gilid ng kalsada, ang pagkawalang galaw ay humantong sa katawan ng dalawa na lumundag pasulong. Natarantang lumingon si Justin para magtanong, ano ang ginagawa mo, bakit ka huminto? Hindi umimik si Didi, hinawakan niya ang manibela gamit ang dalawang kamay, habang ang buhok na iniwan niyang nakalugay ay nakatikip sa halos lahat ng kanyang mukha, ang kanyang ekspresyon ay hindi makita. Unti-unting nanginig ang mananipis na balikat ng dalaga, pamatak ang mga butil ng kumikislap na luha sa mapuputi at mahahabang hita, sa hindi inaasahang pagkakataon ay humahagulgol na siya. Naramdaman ni Justin na namamanhid ang kanyang anit. Ano ba ang nangyayari? Bakit umiiyak na naman siya? Kanina lang ayos lang siya, bakit umiiyak? Hoy, babae, huwag kang umiyak. Kung iiyak ka dapat magbigay ka ng babala, tulad ng mga babala ng ulan o granizo sa segment ng Taya ng Panahon sa TV. Itong mga luha mo ay imposibleng ipagtanggol. Malungkot na sabi ni Justin. Dahan daw ang itinaas ni Didi ang kanyang ulo. Ang kanyang immature na mukha ay may kaakit-akit na pumuputok dahil sa mga luha, naglalaman pa ito ng kapangyarihang manginig ng mga kaluluwa. Pagkatapos ilipat ang gear lever sa P, pinunasan ni Didi ang kanyang mga luha, humikbi at sinabing, Tito. Ikaw. Mangyaring pagalitan mo ako, maaari mo akong saktan kung gusto mo, huwag mo lang akong iwan, huwag mo akong pansinin please. Bakit kita sasampalin ng walang rhyme o dahilan? Mapait na ngumiti si Justin, natatakot ako na ang iyong ama ay may mababang pagpaparaya at ginagawang gulo para sa akin. Magiging stuck ka sa pagitan namin ng tatay mo, hindi ba mahirap iyon? Hindi ito gagawin. Na para bang nasa huling straw na siya, agad na sinabi ni Didi, na pagpasyahan kung lumipat kay mommy bukas, hindi na ako titira kay daddy. Kung magdesisyon si daddy na guluhin si uncle, wala akong pakialam at hindi ko malalaman ang tungkol doon, kahit papaano, hindi ka nakatugma ni daddy, titigil na ako sa pag-aalaga niyan. Natarante si Justin, kaya nagtanong siya, lilipat ka na sa iyong ina. Hindi magkasama ang mga magulang mo. Biglang namula si Didi, nahihiyang sinabi niya, sila. Sila ang daddy at mommy ko, pero hindi sila mag-asawa. Ano ang ibig sabihin nito? Ang mga kamay ni Didi ay nakakurot sa gilid ng kanyang damit, na parang nagdesisyon siya sa isang bagay na itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, Tito, may sasabihin ako sa iyo, kailangan mong ilihim ito, gawin mo na lang itong sekreto sa pagitan natin, okay? Ang titig ng dalaga ay kasing linaw ng mga kristal, dalisay at maganda, kaya hihirapan siyang tanggihan ito. Naramdaman ni Justin ang mga alon na namumuo sa kanyang puso, hindi niya inaasahan na ang babaeng ito na nagbigay sa kanya ng masamang unang impresyon ay maaaring magpakita ng nakakaantig na titig.
Hindi niya malay na tumango bilang senyales kay Didi na magsalita. Itinikom ni Didi ang kanyang mga labi, huminga ng malalim, pagkatapos ay nagsabi, "Ako. Sa totoo lang, test tube baby ako. Test tube baby." Hindi maisip ni Justin na ito ang sikreto. Akala niya ay hiwalay na ang mga magulang ni Didi o ano paman, ngunit ang sinabi ni Didi ay mas nakakagulat kaysa sa inaakala niya. Ang isang test tube na sanggol ay malinaw na hindi tumutukoy sa isang sanggol na ipinanganak mula sa isang test tube. Nangangahulugan ito na sa pamamagitan ng siyentipikong paraan, ang lalaki at ang babaeng gamit ay inilalagay sa isang test tube, pagkatapos ay ibinalik ito sa katawan ng babae para ito ay lumaki. Magiging sanggol pa rin ito na aabutin ng 9 na buwan bago ipanganak. Gayunpaman, pagkatapos ipanganak ang isang bata na tulad nito, madalas na may kasamang mga depekto sa kapanganakan. Halimbawa, pagpalya ng puso, pagkabigo ng organ, ang katotohanan dahil iba sila sa iba, mga problema sa pamilya, madaling maapektuhan ng autism, pananakit ng ulo at iba pang problemang medikal. Gaano man ito ilagay, ang teknolohiya para sa mga test tube na sanggol ay hindi pa rin matured, kaya sa buong Zeneca, ang mga test tube na sanggol ay hindi pa kilala ng karamihan. Kahit na ang mga nakakaalam ay hindi ito talakayin. Ang mga batang ipinanganak sa pamamagitan ng naturang medikal na teknolohiya ay palaging makakatanggap ng maraming presyon sa mga tuntunin ng moralidad. Tama, so although daddy ko ang daddy ko, kaibigan lang siya ng mommy ko. Hindi pa sila magkahawak kamay noon, at hindi na kailangang pag-usapan na sila ay katulad ng ibang mag-asawa. Pagkatapos magsalita ni Didi, binigyan niya ng pansin ang ekspresyon ni Justin. Nang makitang naging kakaiba ang ekspresyon nito habang nakatitig sa kanya, itinuring niya itong si Justin ay may opinyon na masyadong kakaiba ang kanyang kapanganakan. Baka sa mukha niya ang bahid ng kalungkutan. Pinilit na ngumiti si Didi at ibinaba ang kanyang ulo. "Alam ko, Tio, iisipin mo akong freak, pero okay lang, ako naman ay freak. Lumaki na ako, normal din ang paglaki ng mga test tube babies." Tumawa si Justin, at biglang hinaplos ang likod ng ulo ng babae. "Wala akong sinabi, pero nagdesisyon ka para sa akin. I'll be honest with you, test tube baby ka man o ordinaryong bata, hindi mahalaga sa akin." Talaga. Itinaas ni Didi ang kanyang ulo na nagpapakita ng higit na espiritu sa kanyang mga mata. "Wala akong interes na magsinungaling para aliwin ka." Ngumiti si Justin at pinagalitan, "Huwag kang manggahas na isipin na bibigyan ka ng espesyal na pagtrato para sa pagiging isang test tube baby." Ngumuso si Didi habang nakangiti, pagkatapos ay hinampas ang braso ni Justin. "Tito, ang sama mo talaga, pinaiyak mo ako, pero hindi ka nagpaliwanag sa sarili mo kanina. Halos madurog ang puso ko. It's no big deal. Test tube ka lang baby, kahit medyo iba ang proseso mo sa pagsilang, bata ka pa rin ipinanganak dahil sa magulang Morris." Napangiti si Justin. "Alam mo ba, sa mundong ito may mga tao na hindi alam kung tao pa ba sila o hindi. Iyon ang pinaka nakakaawa. Bakit may mga taong ganyan?" Natarante si Didi, ang isang tao ay isang tao, ang ibang mga anyo ng buhay ay iba pang mga anyo ng buhay, ano ang nariyan na napakahirap maunawaan. Haha, huwag na natin pag-usapan yan. Ayaw ni Justin na manatili sa paksang ito, kaya binago niya ang mga paksa. "Kung gayon, kung lilipat ka sa iyong ina, hindi ba magagalit ang iyong ama at papagalitin ka?" Humajejek si Didi, tulad ng dati niyang kabataan at mapaglarong dalaga. "Huwag kang mag-alala dyan, takot ang daddy ko kay mommy. Pinakamamahal ako ng mommy ko, kung hihingi ako ng tulong sa mama ko, hindi man lang maglalakas loob na umutot si tatay. Mukhang mahal na mahal ng tatay mo ang nanay mo ah." Naunawaan ni Justin ang kanilang relasyon. Oo. Tumango si Didi. Si tatay ay palaging gustong ligawan si mommy mula pa noong bata pa sila, ngunit hindi siya sinagot ni mommy, kaya maaari lamang silang ituring na hindi kapani-paniwalang mabuting magkaibigan. Kaya naman noong gusto na akong ipanganak ni mommy, gusto niyang bumawi kay daddy gamit ang kanyang sperm. Afterwards, noong ipinanganak ako ni mommy, akala ni daddy ay magbabago ang isip ni mommy, pero si mommy ay nanatiling single all this time. Talagang sumuko na si tatay ngayon, at sa palagay niya ay mabuti na rin na mapanatili ang ganitong paraan.
Umiling si Justin at sinabing, hindi ito maganda sa ganitong paraan, ang iyong ama ay walang ibang pagpipilian maliban sa manatili sa ganitong paraan. Nang marinig iyon, bumantong hininga si Didi at sumagot, oo, nakakaawa si Daddy. Bata pa lang ako, gusto ko nang makasama ni Daddy si Mommy, sa ganoong paraan, magkakaroon ako ng kumpletong pamilya. Wala ka bang mga magulang at bahay ngayon? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Malungkot na sagot ni Didi, Tito, alam mo ba, parehong abala ang daddy at mommy ko noong bata pa ako. Ang isa ay abala sa pagtatrabaho sa gobyerno, ang isa naman ay abala sa pagtatrabaho sa negosyo. Ang aking pagkabata ay umikot sa nursery at kindergarten. Kapag natapos na ang school, kasama na ang yaya na nag-aalaga sa akin. Sa mga panahong iyon, lalo akong natatakot na matapos ang araw ng pag-aaral sa panahon ng nursery, dahil hindi ako maaaring maging katulad ng ibang mga bata na masayang tumakbo sa dibdib ng kanilang daddy at mommy. Actually, parehong mahal na mahal ako nina daddy at mommy, binibigyan nila ako ng maraming pera, at binibigyan ako ng magagandang matutuluyan. Ang mga damit na suot ko ay puro branded, at palagi akong tinatrato na parang isang munting prinsesa. Mayroon akong mga bagay na wala sa ibang mga bata, at lahat ay naiinggit sa akin. Pero sa isip ko, hindi ako naging masaya, hindi ko naman talaga kailangan lahat ng pera, gusto ko lang dalhin nila ako sa theme park para maglaro, o samahan ako sa park para mamasyal. Later on lumaki na ako. Minsan kasama ko si Daddy, minsan kasama ko si Mommy. Ang mga matatanda sa magkabilang panig ay sinubukan akong hilahin palapit sa kanilang tagiliran, ngunit hindi ako nakalapit sa magkabilang panig. Didi lang ang pangalan sa identity card ko, hindi ko naman sinusunod ang mga apelyido nila. Parehong balisa ang mga magulang ko dati, wala silang pakialam kung anong apelyido ang sinundan ko, ayaw lang nilang matulad ako sa isang inabandonang bata na may unang pangalan ngunit hindi apelyido. Noon, iyon talaga ang naisip ko, hindi ba ako ay isang inabandonang bata? Maliban sa pagkakaroon ng pera, pagkakaroon ng mga sasakyan, at pagkakaroon ng mga tahanan, walang pinagkaiba sa pagitan ko at ng isang inabandonang bata. Habang nagsasalita hanggang sa puntong ito, nagsimulang magbasa-basa muli ang mga mata ni Didi, ngunit sinulyapan niya si Justin at muling ngumiti, pero ayos lang, kasama ka rito, Tio, sa wakas ay hindi ko na kailangang makipaglaro sa ibang mga bata na ang alam lang makipagkompetensya sa kayamanan. Hindi inaasahan ni Justin na magkakaroon ng ganoong nakaraan ang masiglang batang ito. Bagaman parehong mayaman at makapangyarihan ang kanyang mga magulang, inalagaan lamang nila ang kanilang anak na babae sa materialistikong paraan at hindi sa espiritual na paraan, hindi nila ginawa ang pagpapalaki sa kanya. Hindi mo ako magulang, huwag mo akong masyadong isipin. Pilit na ngumiti si Justin habang nagsasalita siya ng may mas malumanay na tono. Marahil ito ay dahil may ilang pagkakatulad sa pagitan niya at ng kanyang kapanganakan, o marahil ito ay nakakaawa sa kanyang pagkabata. Umiling si Didi at sinabing, hindi ko daddy o mommy si uncle, pero tinuruan ako ni uncle ng leksyon noong mapanganib ako sa karera, sinamahan akong manood ng boring na pelikula, at pinrotektahan ako kapag nasa panganib ako. Hindi tutulad si uncle sa mga batang iyon na naiinis sa akin, wala pa akong nakilalang ganyan, habang nagsasalita siya, namula ang mukha niya habang sinasabi niya, tsaka, paminsan-minsan ay gumagawa si uncle ng mga immoral na bagay sa akin, natutuwa talaga ako. Napa-facepalm si Justin, nagpa-goosebumps ang dalaga, lahat ng mga bagay na binanggit mo ay menor de edad lang, mahalaga ako gaya ng iniisip mo, Res. Kapag nakilala mo ang mas maraming tao sa iyong edad, malalaman mo na talagang maraming mabubuting tao sa mundong ito. Hindi pareho. Galit na sumagot si Didi, hindi ako nababaluktot. Tio, kung determinado kang putulin ang lahat ng relasyon natin minsan at para sa lahat, bababa ako ng sasakyan at magpapakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa dagat. Mag-usap ka na lang, huwag kang gagawa ng kalokohan. Kung gumawa ka ng kalokohan, gagawa ako ng kalokohan. Tito, ikaw ang pumilit sa akin. Ikaw. Ako ay kung sino ako. Panalo ka. Bumantong hininga si Justin, nagbitiw siya sa babaeng ito at kinurot ang malambot nitong pisngi ng nakangiti. Si Didi ay parang isang general na nanalo sa isang mahirap na labanan, at ipinakita niya ang isang matingkad na ngiti.
Sa isang iglap, natangay ang malungkot na kapaligiran sa sasakyan. 110. Ang hangin sa Stonegate ay naging mas malamig sa taglagas, parang inalis ng hangin sa taglagas ang init kasama ng mga dahon. Nagbigay ito kay Justin ng udyok na manatili sa ilalim ng kumot ngayong madaling araw. Sa kalahati ng taon na bumalik ako sa bansang ito, kahit papaano ay pumasok sa isip ko ang masalitang "stay under the blanket." Ito ay isang bagay na hindi ko kailanman naisip sa huling 20 taon ng aking buhay. Ako ay nagpasama, na bulok, upang makalanghap ng mamasa-masa na hangin ng umaga sa ilalim ng malabo na sikat ng araw, upang makapag-iikot-ikot sa kama, at maamoy ang halimuyak ng pagkaing inihahanda sa ibaba. Oo. Napakasimpleng buhay. Knock knock knock. Kinatok ang pinto, at narinig mula sa labas ang pamilyar na boses ni Yuna, "Young master, please bumaba para mag-almusal." Hindi maganda kung magalit si Miss habang naghihintay sa ospital. Ito ang araw na uuwi si Marian, kaya naman espesyal na dumating si Yuna para gisingin si Justin. Isinuot ni Justin ang kanyang short-sleeved shirt, at Adidas sports shorts. Dahil hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa posibleng magkasakit si Justin ay hindi pinansin ni Justin kung gaano kalamag ang panahon, sinuot lang niya ang anumang comfortable. Pagkatapos niyang maghilamos ay tumakbo siya pababa ng hagdan para i-enjoy ang kanyang masaganang almusal. Pagkatapos, umalis siya sa bahay sa ilalim ng paghihimok ni Yuna at nagmaneho patungo sa ospital. Nang mapadaan siya sa flower shop, nag-alinlangan si Justin, naisip niya ang kasabihang makinig sa mga salita ng matatanda, at hindi ka mawawala, kaya bumaba siya ng kotse at pumasok sa flower shop para mag-browse. Ang amo ay isang mature na kagandahan, nang makitang pumasok si Justin, masaya siyang lumapit para itanong kung ano ang gusto nito. Naalala ni Justin ang sinabi ni Yuna tungkol sa mga carnation, ngunit pagkatapos lamang magtanong ay nalaman niya na may iba't ibang uri ng carnation. May mga puti, pula, dilaw, lila at kahit berde. Ano sa palagay mo, kailangan pa bang tumubo ang mga bulaklak sa napakaraming paraan? Malungkot na naisip ni Justin. Binata, ang iba't ibang kulay ng carnation ay kumakatawan sa iba't ibang bagay, hayaan mong ipaliwanag ko ito sa iyo bago ka bumili. Masiglang sabi ng lady boss. Paano magkakaroon ng pasensya si Justin para dyan? Kumpiyansa niyang ikinaway ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi na kailangan, bigyan mo lang ako ng isa sa bawat kulay, iyon ay magliligtas sa akin ng maraming problema." Napuno ng itim na linya ang noo ng lady boss. First time niyang makakilala ng taong bumili ng ganito. Isang bulaklak ng bawat kulay, naisip ba niya na ang wika ng mga bulaklak ay parang isang bata na random na gumuhit. Random na pagpipinta ng mga kulay, nang hindi alam kung ano. Ngunit ang hinihingi ng customer ay isang order, masayang binalot ng lady boss ang isang bouquet ng maraming kulay na carnation, pagkatapos ay ipinasa ito kay Justin. Dahil sa paghahalo ng napakaraming iba't ibang uri ng carnation sa isang bundle, ang presyo ay mas mahirap kalkulahin. Naglagay lang si Justin ng ilang pulang papel, dahil tamad siyang magbilang ng presyo sa amo, pagkatapos ay mabilis na umalis sa flower shop. Nang bilangin ng lady boss ang lahat, napagtanto niya na ang halagang ibinayad ay kulang ng 100, ngunit nang iangat niya ang kanyang ulo, napagtanto niyang nakaalis na si Justin, at halos himatayan siya sa galit. Pagdating niya sa ospital ay sakto sa takdang oras. Nang humakbang si Justin sa sick room ni Marian, dalawang pamilyar na figure na matagal na niyang hindi nakikita ang lumitaw sa kanyang harapan. Mr. Gibson, kanina pa. Si Simon Cole ay nagsuot ng mahinhin at magalang na ngiti gaya ng dati, sa kanyang mga kamay ay isang palumpon ng mga puting orchid, maliwanag at maganda. Sa tabi ni Simon ay ang hairy ball na may ganoong masaya ngunit nangangati sa mukha ng pakikipaglaban, talagang kinakamot niya ang kanyang puwet sa sandaling iyon, hindi alam kung nakagat siya ng lamok doon o may bagay na hindi dapat tumubo doon. Si Marian na nakasuot ng casual na puting blouse na may asul na floral na disenyo ay tahimik na nakaupo sa kama, sa tabi niya ay isang maliit na luggage bag na tapos na niyang i-pack. Habang nagsusulat ng isang uri ng form na nakayuko ang kanyang ulo, hindi niya pinansin si Justin na kakapasok lang, tila ito ay isang bagay na kailangang punan bago umalis ng ospital. Tumingin si Justin kay Simon, ang lalaking ito ay mas maagap kaysa sa kanya, ang asawa. Parang gusto niya talaga si Marian ha.
Sumagot si Justin sa isang naiinip na paraan para sa isang abalang lalaki tulad ni Boss Cole na magpadala ng bulaklak sa aking asawa, talagang binibigyan mo ako ng mukha. Nanigas ang nakangiting mukha ni Simon. Anong ibig mong sabihin na binibigyan kita ng mukha? Ako, lousy, ay nagpapadala kay Marian ng mga bulaklak, ano ang kinalaman nito sa iyo? Mister, talagang magalang si Gibson. Nakita ni Simon ang mga sari-saring kulay na carnation sa kamay ni Justin, kaya't pinigilan niya ang pagtawa at kumilos habang sinasabi, siguro kung ano itong bouquet ng bulaklak na dinala ni Mr. Gibson. Itong Cole ay hindi pa nakakita ng ganoong paraan ng pagpapadala ng mga bulaklak. Palihim na tumangala si Marian sa oras na ito, nang makita ang bouquet na may sari-saring carnation, na pakunot ang kanyang mga kilay. Siya rin ay napaka-curious kung anong uri ng mga bulaklak ang ipapadala sa kanya ni Justin, ngunit pagkatapos na makita ang isang tumpok ng magagandang carnation na pinagsasama-sama tulad ng isang bouquet ng ligaw na bulaklak, sa totoo lang ay hindi niya alam kung ano ang sasabihin tungkol kay Justin. Tila walang pakialam si Justin habang nakangiti at sumagot, may kahulugan ba? Iniisip ko kung ano ang ibig sabihin ng mga bulaklak ni Boss Cole. Buong pagmamalaking sinabi ni Simon, maganda at marangal, ito ang mga bagay na hinahangaan ko kay Marian, ang mga orchid ay paraan ko lamang upang maipahayag ang mga ito. Salamat sa pagpuri sa aking asawa. Kinaladkad ni Justin ang salitang hini, pinukaw ang isang pares ng kulubot na kilay mula kay Simon, pagkatapos ay sinabi, ang dahilan kung bakit napakaraming kulay sa bouquet kong ito ay higit sa lahat ay dahil hindi ko talaga alam kung paano purihin ang aking sanggol na si Marian, siya ay maganda, mabait, marangal, tiwala, sexy, kaibig-ibig, mabait, mabait na asawa. Ina, modelong manggagawa, isang kandidato para sa Xenakis Woman of the Year, Giz, hindi ba sa tingin mo lahat ng mga bulaklak na ito ay kumakatawan sa Marian ng aking pamilya? Kaya't maaari ko lamang bilhin silang lahat. Who cares what the facts were? I bought so many flowers and used so many descriptions, there are definitely some that would fit. Masayang naisip ni Justin. Dahil pinuri ni Justin sa mga masasayang salita, hindi maiwasan ni Marian na bahagyang mamula. Ano ang impyerno ng Xenex Woman of the Year? Ayos lang kung makapal ang balat ng lalaking ito at hindi marunong bumili ng bulaklak, bakit ang daming masasayang salita ang ilalabas? Hindi nakaimik si Simon Cole, kung alam niyang mangyayari ito, bumili din sana siya ng isang orchid ng bawat kulay, ngunit malamang na hindi niya masabi ang mga nakakasukang salita, kaya pilit lang niyang ngumiti at sabihin, Mr. Talagang versatile at multi-talented si Gibson. Salamat sa iyong papuri, nakita pa ni Boss Cole itong munting merito ko. Sa totoo lang napaka-low-key ko noon pa man. Kung wala nang iba, Boss Cole, para hindi maubos ang iyong mahalagang oras, maaari mong ilagay ang mga bulaklak at umalis. Si Justin ay nagsuot ng magalang na mukha, pagkatapos ay gumawa ng isang nakakaakit na kilos na may ngiti. Namutla at itim ang mukha ni Simon. Halos hindi na niya mapigilan ang galit niya. Napakahusay. Tinanggap niya ang aking magarbong pananalita bilang katotohanan, at kahit na walang kahihiyang tinanggap iyon. Tapos dirdiretso pa niyang sinabi sa akin na ibaba ko ang mga bulaklak at magwala. Ginawa niya ang lahat ng iyon nang hindi nagsasabi ng isang maruming salita, at todo ngiti. Wala na akong mailabas na galit. Ang hairy ball na nakatayo sa likod ni Simon ay tumingin sa kanyang amo ng may habag. Ang habulin ng isang babaeng may asawa, at pahirapan pa ang sarili ng ganito, sulit pa ba? Kung gayon, Marian, iiwan ko ang mga bulaklak dito, congratulations sa pagiging discharge, aalis na ako. Naramdaman ni Simon na kung patuloy siyang mananatili, siya ay magiging katulad ng pagsabog ng bulkan. Gayunpaman, habang ang isang bulkan ay pumuputok na may lava, siya ay sasabog na may dugong bumubuhos mula sa lalamunan. Nang umalis ang young master at servant ng Cole family, walang pakialam na tumangala si Marian at sinabing, huwag kang masyadong bastos kay Boss Cole, wala siyang ginawang espesyal. Ito ay tinatawag na walang ginawang espesyal. Malakas na nagsalita si Justin, nagpunta siya rito na may dalang bulaklak na mas mabilis kaysa sa iyong asawa, hindi ba ito manliligaw na kamatayan?
Sa sinabi nito, pumunta si Justin sa cabinet sa gilid ng kama, kinuha ang mga orchid na binili ni Simon, at direktang itinapon sa basurahan. Pagkatapos ay lumapit siya kay Marian sa isang nasisiyahang paraan, at iniharap ang mga bulaklak sa babae. Congratulations on being discharged, my beloved. Ang kanyang paraan ng pagsasabi ng "my beloved" ay parang medyo alanganin, ngunit dahil pinalaki siya na may etikete, tinanggap pa rin ni Marian ang mga bulaklak at sinabing, "Salamat." Tumawa ng malakas si Justin at sinabing, "Hindi mo ako kailangang pasalamatan, alam kong naantig ka na hanggang sa puntong ang iyong puso ay nasa ganap na kaguluhan, ngunit mangyaring huwag mapunit, ako ay higit na natatakot sa mga babaeng umiiyak sa harap ko." Marahang bumaantong hininga si Marian. Ganito pa rin ka-improper ang lalaking ito, bumalik na ang pagiging roguish niya. Bakit ako iiyak ng walang dahilan? Matapos harapin ang lahat ng mga formalidad at lisanin ang ospital, hinatid ni Justin si Marian pauwi sa unang pagkakataon. Bagamat nakasakay silang dalawa sa iisang kotse noon, palaging si Marian ang sumando kay Justin sa kanyang mamahaling Bentley. Si Marian na nakaupo sa passenger seat ay tumingin sa bagong interior ng BMW M3, at agad na itinuro, "Justin, akin ang kotseng minamaneho mo, bilang lalaki, hindi ka ba nahihiya?" Umiling si Justin, "Hindi ako nahihiya. Maraming sasakyan si Boss Lysander, sayang kung iwan mo sila doon. Ang ginagawa ko ay ang pagtulong sa iyo na wakasan ang pag-aaksaya, ito ay aking karangalan." Seryoso ako. Kumunat ang noo ni Marian at sinabing, "Lalaki ka, hindi mo ba iniisip na dapat kang magsumikap para makakuha ng magandang sasakyan at bahay batay sa sarili mong pagsisikap? Para kang magmaneho ng kotse ng babae, hindi ka ba natatakot na pagtawanan ng iba?" Matiyagang sinubukan ni Marian na hikayatin siya, umaasa lang siya kay Justin na makaramdam ng kaunting kahihiyan, at gamitin iyon bilang drive na magtrabaho ng mas mabuti. Pinag-isipan ito ni Justin, pagkatapos ay tumango na may seryosong mukha at sinabing, "Darling Marian, ngayong nabanggit mo na ito pakiramdam ko ay hindi ito tama. Isa sa mga araw na ito ay gagamit ako ng maliit na kutsilyo para putulin ang logo ng BMW, hindi ito maituturing na BMW noon, at hindi magiging ganito kapansin-pansin, ano sa palagay mo?" Talagang naramdaman ni Marian na pilitin na pinahihit ang manibela para mabangga ang sasakyan sa guardrail sa expressway para patayin ang rogue na ito. Naramdaman ni Marian na nanlamig ang kanyang puso dahil sa pagkabigo matapos tingnan ang mapanglo na mukha ni Justin. Sa isang walang pakialam na ekspresyon, tumanggi siyang magsalita pa. Alam ni Justin na ang kanyang asawa ay nagtatampo dahil sa niyang kawalan ng ambisyon, kaya siya ay nag-concentrate sa pagmamaneho, at nagkunwaring kamangmangan. Natapos ang paglalakbay pauwi sa katahimikan. Naghihintay na si Yuna sa pintuan, nang makita niyang bumaba ang dalawa sa sasakyan, agad siyang umakyat para tulungan si Marian sa kanyang mga bagahe. Pinapasok niya ang dalawa, pagkatapos ay naghanda ng tanghalian. Walang pakialam si Marian kay Justin nang pumasok siya sa bahay, tinawagan niya ang kanyang sekretarya, si Danica, habang paakyat siya sa itaas para harapin ang mga bagay ng kumpanya, pagkatapos ay nagtrabaho hanggang sa oras ng tanghalian bago bumaba. Nag-aalala si Yuna kay Marian, at sinabihan siyang huwag magtrabaho ng husto pagka-uwi, ngunit ang huli ay tila imyon sa gayong panghihikayat. Nakinig siya sa sinabi, ngunit nagpatuloy pa rin sa paggawa. Ang luto ni Yuna ay katangi-tangi, ang mesa ay puno ng mga pinggan para salubungin si Marian sa pag-uwi, ito ay mas marangya kaysa karaniwan. Ang pagkain ay dumating sa iba't ibang kulay, at nagbuga ng nakakasilaw na aroma, kaya napalunok si Justin ang kanyang laway mula lamang sa pagtingin. "Wang Ma, kapag may oras ka dapat turuan mo akong magluto, gusto ko ang mga pagkaing ito." Sabi ni Justin na may pag-asa. Ang pagiging Wang Ma or Yuna. Ang pagiging pinupuri ay isang bagay na nagpapasaya sa mga tao. Malapad ang ngiti ni Yuna habang sumagot, "Mabuti kung gusto niyang master, kaya kitang turuan tuwing malaya ka, ang matandang tulad ko ay laging libre."
Pinanood ni Marian ang eksenang ito, pagkatapos ay inisip ang tungkol sa kanina kung saan sinubukan niyang hikayatin si Justin na magsikap sa trabaho, hindi niya inaasahan na ang lalaking ito ay hindi lang ayaw magtrabaho, gusto pa niyang matutong magluto tulad ng isang babae. Hindi niya maiwasang mapatingin sa kanya na mas lalong hindi nasisiyahan, habang tumindi ang pakiramdam ng lamig at pagkabigo sa kanyang puso. Bagamat naghanda si Yuna ng maraming masasarap na pagkain, si Marian ay nasa depressed mood, kaya kumain lang siya ng kaunti, at biglang sinabi na gusto niyang lumabas. Ginamit ni Yuna ang kanyang binti para sandutin si Justin sa ilalim ng mesa na may pahiwatig na tingin. Naunawaan ni Justin ang ibig niyang sabihin, at nakangiting tinanong si Marian, saan? Kung pupunta ka sa opisina, paano kung ipadala kita, libre pa rin ako tuwing weekend. Malamig na sinulyapan ni Marian si Justin, at walang ekspresyong sinabi, hindi na kailangan, hindi ako pupunta sa opisina. I'll be fine driving out myself, maaari kang magpatuloy sa pagkain kasama si Yuna. Sa sinabi nito, kinuha ni Marian ang susi ng kotse na inilagay niya sa mesa, at lumabas ng pinto nang hindi lumilingon. Hindi pupunta sa opisina. Naguguluhan si Justin, minsan may pagkakataon na sa kalagitnaan ng gabi ay sinabi niyang gusto niyang lumabas ng walang rhyme o dahilan. Bagamat siya ay nakikiusyoso, si Justin ay hindi walang sense na bumubuntot sa kanya, kailangan niyang igalang ang kanyang privacy pagkatapos ng lahat. Iniisip ang titig ni Marian habang paalis siya, naramdaman niyang bumalik ang kanilang relasyon noong una silang magkita, ang malamig na relasyong contractual na iyon ng walang anumang nararamdaman. Inisip niya noong una na naging mas mabuti ang mga bagay sa nakalipas na ilang araw, at naisip pang ang makibagay sa isa't isa pag-uwi ngayon, ngunit sa sitwasyong ito, nakaramdam si Justin na walang magawa at nadama na ito ay katawa-tawa. 111. Maaga ng umaga noong Lunes, umalis si Justin ng bahay kalahating oras ng maaga dahil sa ugali upang pumunta sa palengke sa kanlurang rehiyon upang bumili ng almusal. Sinasamantala ang katotohanang hindi pa nagsisimulang umapaw ang mga kalsada ay nagmaneho siya papunta sa opisina sa oras. Nang pumasok siya sa bulwagan ng departamento ng PR, isang grupo ng mga nakadamit na PR ladies ang naghihintay na nakataas ang kanilang mga ulo. Tiningnan nila si Justin na may isang titig na katulad ng pagtingin ng isang gutom na tigre sa isang matabang tupa. Yanggej, sa wakas nandito ka na, 2 araw na akong hindi kumakain ng almusal na binili mo at parang guwang ang loob ko. Bilisan mo, ibigay mo sa akin ang sopas dumpling. Ilang magagandang babae ang natutong umakyat at kunin ang mga bag mula kay Justin. Nagdulot ito ng labis na kasiyahan kay Justin, na napapaligiran ng isang grupo ng mga magagandang babae na kasama niya sa gitna, na kung saan ang tao ay maaaring tamasahin ang napakagandang pagtrato. Si Kathy na ang pinakamalaking kakain ay kadalasang mas nakakahawak, pinunit niya ang bag at naglagay ng tinapay sa kanyang bibig. Kinagat ng maaamong mga labi niya ang pagkain, dahilan para lalong magbago ang hugis ng bilugang mukha niya. Hindi siya nagmukhang isang mabait na babae habang nagsasalita at sabay na sinabi, Justin, sa tingin ko ay nasira mo ang gana ko, ang almusal ko sa bahay ay parang walang lasa ngayon. Ang isa sa mga kapatid na malapit sa kanya ay kinutya, Kai, sa tingin ko hindi naman masarap ang almusal mo, ang pakiramdam ng walang lasa ay ang lalaking kasama mo sa bahay, di ba? Sundin mo lang si Justin, papakainin kanya ng busog araw-araw. Sa isang buong tiyan, lahat ng iba pa ay maaaring gumana din. Ang mga salitang ito ay medyo malabo, namula si Kathy habang kinurot niya ang likod ng kamay ng magandang babae, ano ang sinasabi mo? Hindi ako isang hanggal na maliit na batang babae tulad mo, maliban sa walang laman ang aking tiyan, lahat ng iba ay walang laman. Ang tulad mo lang na walang lalaki ang walang laman kahit saan. Sino ang binibiro mo? Sa figure at edad mo, hindi malayong maging hungry cougar ka, iyong propesor sa universidad na kasama mo sa bahay na kasing payat ng unggoy ay nakatutok sa libro buong araw, paano kanya mabubusog? Nag-aalinlangan ang magandang babaeng iyon. Ipinakita ni Kathy ang kanyang mga ngipin laban sa kanya na may galit na mukha, ngunit hindi siya nakaimik. Kathy, so ang asawa mo ay isang propesor sa universidad.
Ito ang unang pagkakataong narinig ito ni Justin, ngumiti siya habang pinalaki si Kathy, hindi ko masabi na nagpakasal ka talaga sa isang propesor sa unibersidad. Siya ang senior ko sa unibersidad, at pinakitunguhan niya ako ng maayos, kaya nataranta akong pinakasalan siya. Inilibot ni Kathy ang kanyang mga mata habang sinasabi niya. Sa puntong ito, si Melinda na nakasuot ng purple na suit ay magandang lumapit na may dalang isang tasa ng kape, ang kanyang magagandang pilikmata ay kumikislap habang sinabi niya, noong unang sinabi ni Kathy na ikakasal na siya, lahat kami ay nabigla. Nagpakasal ang babaeng ito na parang biro, napaka-impulsive. Inilabas ni Kathy ang kanyang dila, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagkain ng kanyang tinapay ng walang salita. Saglit na nakipag-chat si Justin sa mga babae, pagkatapos ay bumalik sa kanyang mesa upang i-on ang computer habang ngumunguya ang Yuchao. Si Hannah Lane na palaging pinakamalapit sa kanya ay kadalasang naririto bago siya, ngunit sa hindi malamang kadahilanan, ang magandang babaeng kasamahan na ito ay hindi pa dumarating. Hindi sanay si Justin dito. Habang iniisip niya ito, ang pamilyar na figure ni Hannah ay lumitaw sa pintuan, nakasuot siya ng puting blusa na may kwintas ng magagandang perla sa harap ng kanyang dibdib. Nakalugay ang kanyang buhok na natatakpan ang kanyang magandang figure, ngunit ito ay nagsiwalat ng isang pakiramdam ng kagandahan na hindi pa nakikita kailanman. Nang makapasok siya, habang hinihingal, tinanong ni Hannah ang lahat, may nakakita ba sa lalaking nakatayo sa pasukan sa ground floor nang pumasok? Lalaki. Sinong lalaki? Natarantang nagtanong ang mga magagandang babae, Hannah, may asawa ka na pero lalaki ang iniisip mo. Ano bang pinagsasabi mo? Ang tinutukoy ko ay ang lalaking nakasuot ng gulanit na damit na sumisigaw doon. Agad na sinabi ni Hannah. Ang grupo ng mga babaeng manggagawa sa PR ay nataranta, hindi ko napansin, ano ang problema ng lalaking iyon. Nag-aalala ang mukha ni Hannah, nang makarating ako sa opisina, parang narinig ko na ang lalaking iyon na sumisigaw sa pangalan ng ating department head na si Mo, at may sinabi pa sa mga linya ng walang utang na loob, malupit at walang prinsipyo. Anyway, maraming hindi kas-iya siyang sinabi, maraming tao ang bumaba para manood. Isang kakaibang lalaki na nagsasalita ng masama tungkol kay Talia. Isinasantibi ang katotohanan na paminsan-minsan ay medyo mahigpit si Talia, maganda pa rin siya at may kakayahang tao. Siya ay isang perpekto at malakas na babae sa lungsod na same time na inaalagaan ang kanyang mga responsibilidad. Kahit na ito ay isang tao na narito upang magtapon ng dumi sa tatak ng Yellow International, hindi ito isang lugar kung saan maaaring pumasok ang sinuman at magdulot ng eksena. Mayroon ding mga security worker, kaya paanong walang sino man sa paligid upang harapin ito. Agad na tumayo ang lahat ng babaeng manggagawa sa PR. Puno ng kuryosidad, pagkamangha, pagkabigla, galit at pag-aalala, ang mga babae ay mabilis na umalis sa kanilang mga upuan upang pumunta sa elevator, na nagbabalak na makita kung ano ang nangyayari. Kinusot-kusot ni Justin ang kanyang mga mata, halos alam niya kung sino ang lalaking iyon, ngunit hindi niya akalain na makakaisip si Francis ng ganoong ideya. Ito ay tunay na isang gawa ng desperasyon ng isang tao na walang mawawala, hindi dapat ibaba ang kanyang bantay. Ngunit pagkatapos ng ilang maingat na pag-iisip, kung ito ay talagang ginawa ni Francis, kung gayon ito ay magiging masyadong kainahinala. Hindi alam kung may kakayahan siyang mag-isip ng ganoong masamang tukana, ngunit paanong walang sino man ang humarap sa kanya. Hindi pa dumarating si Talia, kaya kung mabunggo siya ni Talia, magiging problema. Tumayo si Justin nang walang pag-aalinlangan, at tumakbo patungo sa hagdanan. Yung iba sumakay ng elevator, kaya siya sumakay ng hagdan. Mas mabibilis pa siya kaysa sa elevator. Halos tumalon si Justin sa hagdan. Pagdating niya sa bulwagan ng kumpanya sa ground floor, sigurado ang mga babae na pababa pa rin sa elevator. Mayroon ng hindi bababa sa 30 empleyado ng Yellow International sa labas ng pangunahing pasukan. May mga bata at matanda, lalaki at babae, lahat nakaturo sa isang tao habang nagbubulungan. Lumabas si Justin sa pinto, itinulak sa tabi ang mga taong nasa daan, pagkatapos ay nakita niya ang lalaking napapalibutan sa gitna. Gaya ng inaasahan, ito ay ang maruming Francis.
Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Francis ay duguan, ang kanyang mga pisngi ay lumubog, at ang kanyang buhok ay gulo-gulo habang siya ay nakaupo sa sementong lupa nang walang pakialam, patuloy na sumisigaw sa mga taong nakapaligid sa kanya. Si Talia ay walang utang na loob. Walang pakialam si Talia sa akin pagkatapos kumita ng pera. Susumpi ng asong iyon na nagbebenta ng kanyang katawan, noong mga araw na iyon ay ako ang matiyagang nag-alaga sa kanya at sa kanyang ina, para magkaroon siya ng kung ano ang mayroon siya ngayon. Talia, ang iyong konsensya ay tiyak na pinakain sa mga aso. Ang baliw na si Francis ay patuloy na nagpahayag ng kanyang mabubuting gawa kay Talia, at kung gaano siya walang pusong tinatrato ni Talia, minamahal ang mayayaman at hinanakit ang mahihirap. How she wanted him to get the hell out of Stonegate, and wanted to break off all relationships between them. Dumami ang mga tao sa paligid. Mula sa mga taong nanunood sa eksenang ito ay may mga hindi naniniwala sa anumang sinasabi ni Francis, ngunit mayroon ding mga naiinggit kay Talia at nagsimulang mag-isip ng mga paraan upang kumbansihin ang iba pang mga nanunood na totoo na si Talia ay napakasamang kagandahan, isang taong may mukha ng tao ngunit puso ng demonyo. Nang makita ni Francis na lumitaw si Justin, bigla siyang lumapit kay Justin, at hinawakan ang kanyang pantalon, at sumigaw, lahat tumingin. Ang lalaking ito ay kasabwat ng kalapitang mababa ang lipad na iyon, si Talia. Noong araw na iyon ay nagsama-sama sila para ay bully ako sa construction site, ang kaawa-awa ko ay isang bag ng matatandang buto, paano ko kaya matalo ang isang bata, napakamiserable ng buhay ko. Umiiyak si Francis habang sumisigaw, na para bang siya ay isang ama na may tunay na mapait na buhay, na pumukaw ng hinala mula sa marami na sa simula ay hindi naniniwala na idirekta ang kakaibang mga tingin kay Justin na kapapikita lamang. Kumunat ang noo ni Justin, pagkatapos ay sinipa si Francis, sa tingin mo kaya mong tabyusan ang iyong sarili ng ganito. Masyado kang musmos, kung gusto mo talagang lumabas ang katotohanan, I don't mind bring you to court. Si Francis ay gamulong minsan sa lupa. Nang marinig niya ang tungkol sa pagpunta sa korte, agad na namutla ang kanyang mukha. Hindi na kailangan. Isang pamilyar na boses ang nagmula sa likuran, dahan-daang nagbukas ng landas ang mga tao. Si Talia na nakasuot ng dull blue knitted coat, white muslin top, at itim na maikling palda ay lumakad na may masamang ekspresyon. Ang kanyang magandang mukha ay nababalot ng hamog na nagyelo, habang nakatitig siya ng diretso kay Francis na bumagsak sa lupa. Ngumisi siya at sinabing, sabi mo malupit ako at walang prinsipyo. Sabi mo binubuli kita. Tila takot na takot si Francis sa malungkot na ekspresyon ni Talia, bahagyang napaatras siya, pagkatapos ay pinilit ang sarili na sabihin, oo, ganyan talaga. Sa tingin mo hindi talaga ako maglalakas loob na sabihin ito. Sige, dahil naglakas loob kang sabihin ito, maaari lang kitang i-bully ng totoo. Pagkasabi niyan, naglakad si Talia sa harapan, at biglang itinapakan ang kanyang paa sa hita ni Francis. OWWW. Ang laman sa hita ni Francis ay nasaktan sa saksak mula sa sakong, na direktang nagpatalsik sa kanya mula sa sakit. Natigilan ang lahat ng naroon, hindi nila inaasahan na magiging ganoon ka-upfront si Talia sa sandaling lumitaw siya, at makitungo sa estranghero na ito sa napakabangis na paraan. Ang mga tingin kay Talia ay naging mas nakakatakot, na parang hindi nila nakilala si Talia. Binawi ni Talia ang kanyang binti, may pulang mantsa ng dugo sa sakong, tumutulo sa lupa, mukhang masama at malupit. Sa puntong ito, ang mga babaeng empleyado ng departamento ng PR ay nakarating sa eksena. Habang pinapanood ang eksenang ito, sumigaw sila sa alarma, na parang hindi sila makapaniwala na ginawa ni Talia ang ganoong bagay. Ang malamig na tingin ni Talia ay dumaan sa mga tao sa paligid, at sa huli ay dumapo ito kay Justin. Nagpakita ng mahiwagang ngiti, lumapit siya kay Justin, at may mabangong hininga niyakap niya ito at tinanong, Justin, hindi ka ba nasaktan? Ang baliw na asong ito ay random na nangangagat ng iba, kung nakagat ka, masasaktan ako. Ang pangungusap na ito ay hindi mahinang sinabi, naririnig ito ng lahat ng naroroon, at nagsimula silang maniwala sa isang akusasyon. Sina Justin at Talia ay may relasyon.
Ngumiti si Justin, pagkatapos ay itinuro si Hannah na pinakamalapit at may gulat na ekspresyon, at nagtanong, Department Head Morris, kilala mo ba siya? Nagbago ang ekspresyon ni Talia, sumulyap siya kay Hannah, pagkatapos ay tumawa, nakakainis, bakit babanggitin ang ibang babae? Ang Talia sa harap ng kanyang mga mata ay nagmula sa isang hindi pa nagagawang sexy na pangakit, ngunit si Justin ay wala sa mood na pahalagahan ito, umiling siya, bumantong hininga, at sinabi, pakiramdam ko ay dapat tayong pumunta sa isang lugar na walang laman upang magkaroon ng maayos na pag-uusap, ano sa palagay mo? Sige, sumama ka sa akin. Si Talia ay diretsyong sumang-ayon, pagkatapos ay pinona ang daan patungo sa paradahan ng sasakyan. Nang sundan ni Justin si Talia palayo sa pinangyarihan, lahat ng mga empleyadong naruroon ay nagtinginan sa isa't isa, at nagsimulang mag-usap ng may pagtataka. Hindi maintindihan ni Cathy ang nangyayari, kaya tinanong niya ang iba sa paligid niya, ano ang nangyari kay Department Head Morris. Para siyang naging isang ganap na ibang tao, gayon din, kailan pa siya magkasama ni Justin. Hindi ba kasal na si Justin? Ewan ko, sobrang weird, hindi ko na sila maintindihan. Tumango naman ang ibang empleyadong babae bilang pagsang-ayon. Ang pag-uusap sa pagitan nila ay talagang kakaiba. Si Hannah ang pinakalito sa lahat, tinanong niya si Melinda na nasa tabi niya, Melinda, bakit parang hindi ako nakilala ni Department Head Morris? Hindi kaya nagkukunwari siya. Sumimangot si Melinda at pinag-isipan ito, pagkatapos ay umiling at sinabing, parang hindi, pakiramdam ko, hindi kanya nakilala ng totoo. 112. Bagamat medyo kakaiba ang nangyari, hindi ito nauugnay sa kanila. Kaya pagkatapos ng ilang talakayan sa kanilang mga sarili, nagkalat ang mga empleyado ng kumpanya. Bagamat kumakalat ang mga tsismis, walang gaanong epekto. Kung tutuusin, kaninong pamilya ang walang karumal-dumal na bagay na hindi nila gustong malaman? Nagkataon lang itong nangyari sa isang matataas na dilag, hindi ito itinuturing na sariwa. Ilang mababait na babae ang tumawag ng ambulansya para sa kaawa-awa na si Francis, ngunit wala nang nagmamalasakit sa kanya. Pinanood ng PR department na umalis sina Justin at Talia, bagamat puno sila ng pagdududa, maaari lamang silang bumalik sa itaas, at hintayin silang dalawa na bumalik bago magpatuloy. Para kay Justin, sinunod niya si Talia sa paradahan ng sasakyan ng kumpanya. Ang paradahan ng sasakyan ng Yellow International ay nahahati sa 3 buong palapag, ang ikatlong palapag ay karaniwang isang malaking bakanteng panlabas na espasyo na halos walang mga sasakyang nakaparada doon. Nang lumakad sila sa pinakamalalim na sulok ng paradahan ng sasakyan, walang laman ang lugar na walang ibang kaluluwa ang nakikita. Huminto si Talia sa kanyang kinatatayuan, at tumalikod na may ngiti. Nanatiling ilang talampakan ang layo ni Justin sa kanya. Nang makita kung paano hindi nagsalita si Talia, hindi siya nataranta, at sa halip ay kumuha ng sigarilyo at sinabing, naaalala ko na binanggit ko ito noon, bumangga ka ulit sa akin, at hindi ako magpapakita ng awa. Nagpakita si Talia ng magulo na tingin, ngumisi at nagtanong, darling, ano ang sinasabi mo? Tumigil ka na sa pagpapanggap. Napangiti si Justin habang hinihimas ang kanyang baba, hindi ka talaga magkatulad, maliban sa hitsura, figure, at aura na katulad ni Miss Morris, walang iba tungkol sa iyo na katulad. Isang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Talia, nagdududa ka ba sa aking panggagaya na pamantayan? Umiling si Justin, hindi, alam kong sadyang iba ka sa kanya. Kung gusto mo, talagang may kakayahan kang maging eksaktong kopya niya. Ang pabangong ginamit mo ay orihinal na kapareho ng uri niya, ngunit espesyal na binago mo mula sa paggamit ng Gucci tungo sa Lank. Para maisaalang-alang ang ganoong detalye, kung hindi mo ito sinusubukang ipahiwatig sa iyong sarili, naniniwala akong kahit ako ay hindi makakahanap ng anumang bakas. Kung gayon alam mo ba kung bakit wala akong pakialam na matuklasan mo? Tusong tanong ni Talia. Nagpabuga si Justin ng smoke ring, pagkatapos ay sinabing may ngiti na hindi ngiti, kailangan bang mag-isip? Dahil ang peking Talia ay nasa harapan ko, kung gayon ang tunay na Talia ay tiyak na nasa ibang lugar. Napakatalino.
Bahagyang inilayo ng babae ang kanyang katawan, pagkatapos ay gumawa ng ilang paggalaw sa kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay sa bilis ng kidlat. Nang lumingon siya, nabawi na niya ang kanyang orihinal na hitsura. Isang erotikong alindog ang lumabas mula sa mukha na iyon na may kakaibang kagandahan, mismong ang babaeng ninja na nagpanggap na si Didi mula noon, si Sanya. Medyo nagalit si Justin habang sinabi niya, Miss Sanya, kahit na hindi ako sigurado kung bakit ang iyong Yamate sect ay napakatapang na mag-operate ng maraming beses sa Zenica, naniniwala akong nahanap ninyo ang maling tao. I'm just back here to enjoy my retirement life, you could also call it care for oneself for their remaining lifespan. Kung hahanapin ninyo ako para sa isang tasa o tsaa o pagkain, malugod ko kayong tatanggapin, ngunit upang mahuli ang isang taong malapit sa akin at kahit na magpanggap sa kanila upang bigyan sila ng problema, ito ay medyo mahirap patawarin. Ikaw ay isa sa 3 dakilang genie ng Yamate sect, paano ka magpapatuloy sa paggawa ng mga kaiyahiyang gawain? Bahagyang bumukas ang napakarilag na mapupulang labi ni Sanya, kamahalan Pluto, kung gusto mong uminom ng tsaa o kumain, matutuwa si Sanya na sumunod, kahit na gusto mo akong magpalipas ng isang gabi sa iyo, ito ay karangalan ni Sanya, gayunpaman, maaari mo bang ibigay ang bato ng Diyos? Ginagarantiya ko na hindi masasaktan ang kaibigan mong si Miss Morris, tutulungan pa kitang ibalik ang kanyang damit sa kanya. By the way, you might not know of this, sinuot ko pa yung bra at panty niya. Nasabi ko na ito dati, hindi ko alam kung ano itong bato ng Diyos. Itinaas ni Justin ang kanyang mga kamay. Imposible. Sinabi ni Sanya, kahit na hindi alam ng lahat ng tao sa mundo kung ano ang bato ng Diyos, bilang ang tanging tao sa mundong ito na nakaligtas pagkatapos na liwanagan ng liwanag ng bato ng Diyos, dapat mong maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng bato ng Diyos kaysa sinuman. Ang lahat ng nangyari sa nakaraan ay sapat na upang patunayan na ikaw lang ang maaaring magtaglay ng bato ng Diyos. Tinampol ni Justin ang kanyang noo, bakit hindi ka naniniwala kapag sinabi ko ito? Napakahusay mong magsalita ng Mandarin, hindi mo ba alam kung paano itinuturing naming mga tao ng Zenica na isang birtud ang katapatan? Hindi ka tao. Ngumisi si Sanya, hindi mo kailangang sumunod sa anumang bagay ng tao. I don't like hearing what you just said. I have a pair of arms and a pair of legs, the stick below is also particular long. Paanong hindi ako tao? Malungkot na sabi ni Justin. I don't want to discuss this with you, hindi ka tao. Alam ito ng iyong kamahalan Pluto ng mas malinaw kaysa sinuman sa iyong puso. Malamig na sinabi ni Sanya, gusto ko lang ang bato ng Diyos, hanggat nakuha ko ang bato ng Diyos, masisiguro ko sa iyo na ituturing ng ating Yamate sect ang iyong kamahalan Pluto bilang pinakamalapit nating kakampi. Kung hindi man lang binanggit kung mayroon ako o wala nitong bato ng Diyos, hindi ako mangangahas na maging kaalyado ng Yamate sect Morris. Upang maging kaalyado ng Yamate sect, hindi ba't nangangahulugan iyon na maging kaaway ng lahat? Kahit na hindi isinasaalang-alang ang mga nasa ibang bansa, ang takamagahara sa iyong bansa, Japan at isang grupo ng iba pang mga baliw ay laban sa iyo, hindi ko nais na pasukin ang lahat ng problemang iyon. Iniling ni Justin ang kanyang ulo, determinadong huwag gawin ito. Sanya revealed a some chilliness, paumanhin, baka kailangan nating makipag-ayos sa ibang paraan, habang ang iyong mabuting kaibigan, Miss Morris, ay maaaring maging biktima ng iyong pagtanggi na makipagtulungan. Natapos na si Justin sa paninigarilyo, tinapakan niya ang upos ng sigarilyo, pagkatapos ay sinabi, naniniwala ako na hindi ka nag-iisang pumunta dito ngayon, kung tama ako, dapat may 2 tao na nagtatago sa isang lugar dito, dapat nasa malapit din ang aking superior na si Miss Talia. Naka-poker face si Sanya habang sinabing, tulad ng inaasahan kay Pluto, napakabilis mong naisip ang mga ito. Pero ano? Ang mga kakayahan sa pagtatago at pagbabalat kayo ng Tinuki ay ang pinakamahusay sa mundo, kahit na ikaw ay Pluto, hindi mo sila mahahanap. Tinuki ng 3 dakilang Jinninha, nabalitaan ko na siya ang pinakamahusay na assassin sa Japan, isa talaga siyang makapangyarihang karakter. Tumango si Justin bilang pagsang-ayon. Ano? Baka gusto mong baguhin ang mga plano, Lord Pluto. Hindi mo ba naisip na mas mabuting makipagtulungan sa amin?
Pagkatapos ng lahat, ang iyong maganda at kaakit-akit na superior ay nasa aming mga kamay. Kampante namang ngumiti si Sanya. Hindi, hindi, hindi. Inalog ni Justin ang kanyang daliri, sa palagay ko ay hindi na kailangang dumaan sa problemang iyon. Bagamat hindi ko sila mahahanap kaagad, ngunit kasama ka rito, tiyak na dadalhin nila siya sa akin. Nang marinig ito ni Sanya, agad niyang naintindihan ang ibig sabihin ni Justin. Panay ang tingin sa kanila. This made her didn't endure making a cold snort. Pluto, iniisip mo talaga na baka katayin mo lang ako. Huwag maliitin ang aking pagmamataas bilang isa sa 3 dakilang genie ng dakilang Imperial Japan. Hindi ko man minamaliit o hindi, maaaring suriin ni Miss Sanya ang iyong sarili. Kalmadong tumingin si Justin sa babae. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa labi ni Sanya, unti-unting lumabo ang kanyang katawan, parang something in an augmented reality image, unti-unti siyang nawala sa kinatatayuan niya. Nanatiling hindi gumagalaw si Justin sa kinatatayuan niya, makalipas ang 1 segundo o higit pa, sa mga bilis na tila mabagal ngunit talagang mabilis, iniunat niya ang kanyang kaliwang kamay sa ere, humawak sa isang bagay gamit ang kanyang 2 daliri. Ding! Narinig ang tunog ng friction mula sa metal. Huminto si Sanya na sinubukan lang gumamit ng sandang ng ninja para patayin si Justin. Ang punyal sa kanyang mga kamay na hindi man lang nagdulot ng hangin ay mahiwagang naharang ng mga daliri ni Justin. Hindi binigyan ni Justin si Sanya ng pagkakataong mag-react, bahagyang gumalaw ang kanyang mga daliri. Dingling! Muli, isa pang matalim na tunog ang umalangaw-ngaw. Ang punyal na gawa sa metal ay sapilitang binasag sa 2 piraso. Parehong nagulat at galit na galit, binitawan ni Sanya ang sandata sa kanyang mga kamay, at ang kanyang katawan ay nawala sa hangin muli. Whoosh whoosh! 2 shuriken ang palihim na itinapon patungo sa tiyan ni Justin. Hindi man lang umiwas si Justin, nakatayo siya sa kinaroroonan niya, habang ang kanyang mga kamay ay gumagalaw na parang umaagos na tubig, na gumagawa ng banayad na paggalaw sa harap ng kanyang katawan. Ang 2 shuriken ay perpektong nahuli ng mga kamay ni Justin. Nang makita ang kakaibang berdeng nalalabi sa shuriken, ini-click ni Justin ang kanyang dila at sinabing, ang lason na ito ay sapat na upang mapatalsik ang 3 elepante, talagang wala kang pinipigilan upang ibagsak ako, Miss Sanya. Muling nabigo ang sneak attack ni Sanya, at nawala pa ang 2 shuriken na pinahiran ng lason. Bagamat nakakaramdam ng hindi kapani-pani walang pagkadismaya sa kanyang husay sa pakikipaglaban, sa wakas ay naunawaan niya kung gaano nakakatakot ang pangunawa at galaw ng lalaking ito. Siya ay tiyak na walang laban. Kung hindi mo kayang talunin ang isang tao, tumakbo ka. Ang mga ninja ay hindi samurais, at tiyak na hindi mga martir, ang pagpapanatili ng kanilang buhay ay mas mahalaga kaysa sa pagkumpleto ng misyon. Ang mga kasanayan sa pagtakas ay tiyak na isa sa mga kakayahan na dapat taglayin ng isang ninja. Bilang isang genie na nalampasan si Junan, naabot na ni Sanya ang pagiging perpekto dito. Pagkatapos maghagis ng ilang shuriken na may balak na maantala siya, muling naging ilusyon ang katawan ni Sanya, na naging dahilan upang mahirap matukoy ang eksaktong lokasyon niya. Ang buong 3 palapag ng paradahan ng sasakyan ay may mga tunog ng mga yabag ni Sanya, ngunit wala siya kahit saan. Malalaking hakbang ang ginawa ni Justin patungo sa proteksyon na bakod sa kaliwang bahagi ng paradahan ng sasakyan. Bawat hakbang niya, nagkataon siyang umiiwas sa isang shuriken, ang isa sa mga shuriken ay perpektong nakaharang ng lasong shuriken sa kanyang kamay. Nang si Justin ay wala pang 10 metro mula sa proteksyon na bakod, bigla siyang nagpapuwersa sa shuriken na nahuli niya kanina, itinapon ito patungo sa bakanteng espasyo sa harap ng proteksyon na bakod. Swash! Ang shuriken ay gumawa ng tunog ng pagpunit sa hangin. Nang lumipad ito sa isang lugar na 1 metro ang layo mula sa proteksyon na bakod, biglang may bahid ng dugo na lumabas mula sa transparent na hangin. Parang rhododendron scabrum na nagsisikap na mamulaklak. Si Sanya na ang figure ay nasa likod ni Justin. Ilang sandali ang nakalipas ay lumitaw sa harap ng proteksyon na bakod ng biglang parang mahika, sa kanyang braso ay isang sugat na iniwan ng shuriken. Ang lason sa shuriken ay palaging ginagamit ni Sanya sa iba, hindi niya akalain na ngayon ay mararanasan niya ang lasa ng sarili niyang lason.
Matapos mapagtanto ni Sanya na matapos maputol ng shuriken ang balat ng kanyang braso, naramdaman niyang nasa masamang sitwasyon siya, kaya dali-dali siyang kumuha ng gamot na tableta at nilunok iyon. Ang medicinal pill na iyon na mayroon ka ay dapat para sa pag-alis ng mga ordinaryong lason, ngunit ang lakas ng lason sa iyong espesyal na shuriken ay higit pa sa karaniwang mga antas. Miss Sanya, maaari mo pa bang gamitin ang isang bagay tulad ng pamamaraan ng pagpapalit ng katawan ng ninja art para makatakas ngayon? Umakyat si Justin at lumuhad sa harap ni Sanya, ngumisi kay Sanya habang nagsasalita ito. 113. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Sanya, naramdaman niyang mas mahalaga ang panlunas kaysa sa lason. Ang kanyang lason na 3 beses na mas nakakalason kaysa karaniwan. Pakiramdam niya ay mamamatay siya nang pumasok ito sa kanyang katawan. Ito ay isang taong nakasanayan na magkaroon ng malakas na katawan, kaya pagkatapos ng kanyang katawan ay biglang dumapo sa paralysis. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay nawala habang ang gamot na kanyang ininom ay parang isang tasa ng tubig na itinapon sa isang malaking apoy. Natutunan mo ba ang aming ninja arts? Mariing tanong ni Sanya na halos umuungol. Si Justin ay abalang-abala sa paghanga sa maayos na katawan ng Kunoichi, dahil siya ay nanghihina at malata ang buong katawan, ang lahat ng kanyang matitigas na kalamnan ay nag-relax sa kanilang sarili na naging sanhi ng sapat na babaeng katawan niya upang magkaroon ng isang lasing na hitsura. Matapos marinig ang tanong ni Sanya, umiling siya at sinabing, ang iyong ninja arts ay palihim na namamana sa iba't ibang sekta. Bagaman mayroon akong mga paraan upang lihim na matutunan ang mga ito, wala akong interes na gawin iyon. Kung gayon, bakit nakikita mo ang aking ninja arts? Tanong ni Sanya, pakiramdam na hindi nagbitiw. Hindi napigilan ni Justin na matawa at sinabing, Miss Sanya, may sinaunang kasabihan sa Zeneca, sa lahat ng martial arts sa ilalim ng langit, walang lakas na hindi mapapantayan, mayroon lamang bilis na hindi mapapantayan. Ang iyong mga samurai ng sinaunang Japan ay nakakuha ng kanilang martial arts mula sa Zeneca, na humahantong sa pag-unlad ng iyong sariling Japanese martial arts at ninja arts, pagkatapos ay naging hindi masusukat na kampante, at nagpahayag sa sarili na nalampasan ang lahat ng iba pa. Ang katotohanan ay hindi ito ang kaso, ang martial arts na mayroon kayo ay hindi pa rin makatakas sa saklaw ng pangungusap na iyon. Sa mundong ito, ang tunay na makapangyarihang tao ay maihahambing lamang sa 2 bagay. Bilis, at lakas. Mga teknik, lahat ng iyon ay lumilipez. Nagsimulang mag-isip si Sanya, tila naintindihan niya ang ilan dito. Nang muli siyang tumingin kay Justin, may pahiwatig siya ng paggalang sa kanya, kamahalan Pluto, isa kang makapangyarihang tao na dapat igalang, nakakalungkot na kailangan mong tumayo sa magkabilang panig ng ating Yamato sect. Hindi. Nagbitaw si Justin at sinabing, hindi ako ang gustong makipaglaban sa inyo, kayo ang dumating para guluhin ako. Nasabi ko na ito dati, bumalik ako sa lupang ito para sa pagre-retiro. Kahit ang Yellow Flame Iron Brigade ay binitawan na ako, ano ang iyong Yamato sect na nagdudulot ng kaguluhan? Walang pag-aalinlangang sumagot si Sanya, maniwala ka sa akin, kamahalan Pluto, sa iyong karunungan, walang paraan na kung ano ang iniisip mo, mangyaring huwag magsinungaling sa iyong sarili. Ang dahilan kung bakit hindi gumawa ng hakbang ang Yellow Flame Iron Brigade laban sa iyo ay dahil hindi nila nakita ang tamang pagkakataon. Walang organisasyon o bansa na papayag na mahulog ang bato ng Diyos sa kamay ng iba. Kahit na ikaw iyon. Mangahas silang pukawin ang prestihiyo ng isang Diyos, at sandali na lang bago sila kumilos. Pilit na ngumiti si Justin at sinabing, sa paraan ng pagkakasabi mo, parang pinupunit mo ang maling kaligayahan ko, pinipilit akong sumakit ang ulo. Ang ibig mong sabihin ay umamin ka sa katotohanan na ang bato ng Diyos ay iyong mga kamay. Nakita ni Sanya ang isang puwang at naipit sa isang karayom habang nagtatanong. Umiling si Justin, paano ko sasabihin, ang ibig kong sabihin, lahat sila ay katulad mo, na nagkakamali sa pag-aakalang mayroon akong bato ng Diyos, sa totoo lang wala ako nito. Pero, tama na. Sumigaw si Justin, Miss Sanya, nalalason ka na, para saan ba ang dami mong sinasabi?
Bagamat alam kong ang lason sa loob mo ay dahan-daang gagaling ng antidote na ininom mo, ngunit bago mangyari iyon, kailangan pa rin kitang ipagpalat sa aking superior na si Talia. Inihayag ni Sanya ang kawalan ng kakayahan, ang plano ay nabigo muli, na nagparamdam sa kanya na isang pagkabigo. Sa mata ng batang henyong ninja na ito, ang lalaking ito ay parang pader na hindi niya makita ang tuktok. Gaano man, walang paraan upang madaanan ang pader na ito, kahit na sa pilitin niyang bagsakan ito ay magiging katulad ng pagbagsak sa isang napakatigas na bakal na plato. Nang makitang tahimik si Sanya, sinabi ni Justin, kailangan ko bang personal na mahanap ang dalawa mong kasama? Nagulat si Sanya, at biglang nagangat ng ulo, alam mo bang dalawang tao iyon? Mukhang hindi mo narinig ng mabuti ang sinabi ko kanina, napakalakas nga ng stealth skills ni Mr. Tenoki, pero gaya ng sinabi ko kanina, hindi ko siya mahanap sa maikling sandali, pero ilang oras na ang lumipas. Higit pa rito, noong nasugatan kita kanina, isa sa kanila ang naglantad ng kanilang aura. Sabi ni Justin na may masamang ngiti. Ibinuko ni Sanya ang kanyang mapupulang labi, ngunit hindi makapagsalita. Ang lakas talaga ng lalaking to. Ito ba ang kapangyarihan ng mga Diyos? Tanong ni Sanya sa paraang parang bumubulong sa sarili. Inilagay ni Justin ang dalawang kamay sa kanyang baywang, pagkatapos ay tumingin sa paligid na parang naghahanap ng kaibigan, hindi ako masyadong sigurado tungkol doon, hindi ko talaga sila masyadong nakikilala. Tumango si Sanya. Tila nakabawi ng kaunting lakas, itinaas niya ang kanyang kamay at gumawa ng kakaibang galaw ng kamay, katulad ng isang sinaunang paglabas ng selyo. Sa halos parehong oras, dalawang figure na nakasuot ng itim na damit na ninja ay lumitaw mula sa manipis na hangin, at tumayo sa likod ni Justin. Lumingon si Justin, at pinalaki ang dalawa ng may ngiti. Ang isa sa kanila ay pambihirang maganda ang pangangatawan, na tila isang mabangis na tigre sa kanyang mga mata, may ilang mga galos pa ng kutsilyo sa gilid ng kanyang mga mata. Ang isa pang lalaki ay may mas payat na figure, ngunit ang mga linya ng kanyang matitigas na kalamnan ay sapat na upang hatulan na siya ay talagang nagtataglay ng matinding lakas ng pagsabog. Marahil ito ay dahil sa isang tiyak na sining ng ninja, ngunit sa kabila ng pagtayo sa ilalim ng sikat ng araw, tila nagmumula siya ng isang itim na fog sa buong katawan niya. Tiroy, Tenoki. Ang payat na Tenoki ay malupit na tumawa, at nagsalita sa Mandarin na may lakas na Japanese accent, tulad ng inaasahan kay Pluto na nakatayo sa tuktok ng pyramid, ang pagmamalaki ng ating mundo ng pagpatay. Mula sa opisyal na pagsisimula ng aking karera, ikaw ang unang taong nakakita sa aking mga landas. Mahinhinang umiti si Justin, masyado kang magalang. Gayunpaman, ang iyong Mandarin ay talagang kulang kumpara kay Miss Sanya. Iyon ay dahil kailangan ko lamang pumatay, at hindi na kailangang makipag-usap. Isang masamang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Tenoki, pakiusap, bigyan mo kami ng gabay, paano kami napansin ng iyong kamahalan Pluto. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa kaibigan mong katabi mo ay biglang naglabas ng kanyang balak na patayin, talagang mahihirapan akong hanapin ka. Matapat na sinabi ni Justin. Tiroy, sinira mo ang plano, nakakadismaya. Malungkot na sabi ni Tenoki. Ang matangkad na Tiroy ay malamig na sinulyapan si Tenoki, basura ka, huwag kang maghanap ng mga dahilan. Anong sabi mo? Tumaas ng isang octave ang boses ni Tenoki. Sabi ko basura ka. Tama na. Galit na sambat ni Sanya na nakahandusay sa lupa, anong pinagtatalunan nyo? Pareho kayong basura. Sa pagkakataong ito, pareho silang tumigil sa pagsasalita, at nawala sa kinaroroonan nila. Nang muli silang sumulpot ay nasa tabi na sila ni Sanya. Ay nalalayan ni Tiroy si Sanya, na may braso sa kanyang baywang. Kumunot ang noo ni Sanya, sinulyapan niya si Tiroy, pagkatapos ay sinabi kay Justin, kamahalan Pluto, hindi kami susuko. Natalo kami ngayon, pero sa susunod hindi na namin kayo bibigyan ng pagkakataon na makipagpalitan ng mga hostage. Hindi ba kayo gumagawa ng paraan? Curious na tanong ni Justin. Hehe, ang gumawa ng isang hakbang pagkatapos mawala ang pinakamagandang pagkakataon ay isa sa mga pinakamalaking bawal para sa mga ninja, hindi banggitin na kami ay ganap na hindi sigurado sa tagumpay.
Nagsalita si Tinoki na may malaitik na boses, kung gusto ng iyong kamahalan Pluto na makitang ligtas ang iyong magandang superior, mangyaring panatilihin ang layo na 200 metro mula sa amin. Pinunasan ni Justin ang kanyang ilong, at sinabing, sa totoo lang, sapat na ang 100 metro, hindi kayo kailangang kabahan ng husto, medyo hinahangaan ko kayo ng Shanpo ng mga ninja, talagang mabilis ito. Ito ay isang deal. Sa sandaling sinabi nila iyon, dinala ng dalawa ang hindi makakilos na si Sanya, at naglaho sa lugar. Tumingin si Justin sa rooftop, mahinang umawit, 100, 150, 200. Nang magbilang siya ng 200, isang manipis na boses ang tumunog sa mga tainga ni Justin. Noon lamang na-relax ni Justin ang kanyang matitigas na kalamnan, at nagpakita ng bahagyang ngiti. Hindi niya hinabol, hindi dahil hindi niya kayang habulin ang mga ito, ilang sandali lang ay naabutan niya sila, ngunit maliban na lang kung walang ibang pagpipilian, hindi plano ni Justin na ganap na maging masungit. Kung tutuusin, wala naman talagang napala sa kanya ang opposite party, tsaka may iba pa siyang dapat harapin. Tumalikod na siya para umalis sa ikatlong palapag ng car park. Binalak ni Justin na pumunta sa ikalawang palapag upang hanapin ang pulang Audi ni Thalia, dahil sinabi ni Tinoki sa kanya na ang nakakaawa na babaeng ito ay nakahiga na ngayon sa loob ng kanyang sasakyan na walang kahit isang piraso ng damit. Sabay-sabay na huminto sina Sanya at Ko na tumalon sa likod ng advertisement signboard sa isang mataas na gusali. Nakabawi si Sanya ng kaunting lakas, at pinandilatan si Tiroy na humawak sa kanyang baywang ng hindi banibitawan. Nagsalita siya sa wikang Hapon, hayaan Mores. Ang ekspresyon ni Tiroy ay naging kahoy, at nagpakalakas sa braso na ginamit niya sa paghawak sa malambot na baywang ni Sanya, at inilipat pa ang kanyang kamay patungo sa namumukod tanging puwitan ni Sanya, at hinawakan ang malambot na laman ni Sanya. Sa isang kahabag-habag na hitsura, si Tinoki ay nanunood mula sa isang gilid ng tahimik. Tiroy, kapag gumaling na ako, ipaparamdam ko sa'yo na mas gusto mong mamatay kaysa mabuhay. Galit na namula si Sanya. Bakit? Sanya, bakit ayaw mong maging babae ko? Nabalisa si Tiroy, ngunit nanatiling mababa ang kanyang tono. Malamig na sinabi ni Sanya, at what basis do I have to be your woman? Ako ang pinakamalakas na tao sa grupo, sa akin ka lang. Matigas na sabi ni Tiroy. Huwag mong kakalimutan, andyan pa si Chief. Mahinang ngumisi si Sanya, parang nakakabigla gaya ng dati. Isang nagbabantang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Tiroy, matanda na ang hepe, ang mga babaeng hinahanap niya ay nariyan na para sumayaw para sa kanya at uminom kasama niya. Nawala na ng pride at dangal ng isang tao ang pinuno. Kung ako siya, matagal na akong nagretiro at naligaw. Tumahimik ka. Bahagyang nanginig ang katawan ni Sanya, bawal kang insultuhan ang tatay ko. Siya lang ang ninong mo, at sa iyo siya, hindi sa akin. Hinubad ni Tiroy ang kanyang maskara, ang mukha na tila nililok ng kutsilyo ay bahagyang napigilan. Sanya, gumising ka na, hindi kanya naisip na anak niya. Sa mata niya, isa ka lang babaeng hayop na pinalaki niya. Siya ay karapat-dapat sa kamatayan, siya ay sakam sa iyong kagandahan, at gustong duminahin ang kanyang jowa, ang bulok na matandang fogey na iyon ay gustong angkinan ka. Gayunpaman, wala siyang kakayahan, Deserve niya. Sampal. Inipon ni Sanya ang lahat ng kanyang lakas at binigyan si Tiroy ng isang sampal. Sabi ko, bawal kang bastyusan ng tatay ko. Naging misty-eyed si Sanya, habang mariin niyang sinabi. Tinakpin ni Tiroy ang mukha na nataman, kumabog ang dibdib, at sinundan ng malakas na tawa, ha. Sinaktan mo ako. Sanya, you dare hit me. Ikaw ang humiling nito. Malamig na tinitigan siya ni Sanya. Pagsisisihan Mores. Sa sandaling itulak ko ang matandang fogey na iyon sa kanyang pwesto, at maging susunod na pinuno, gagawin kitang alipin. Araw-araw kang maghuhubad kasunod ng bawat utos ko. Dinilaan ni Tiroy ang kanyang mga labi sa isang baliw na paraan. Hinamak ni Sanya ang baliw na lalaking ito, at tinuya, maghintay hanggang sa araw na magagawa mo iyon bago magsalita. Gagawin ko, hanggat nakuha ko ang bato ng Diyos mula sa kapwa, maaari din akong maging isang Diyos. Kapag nangyari iyon, walang dapat ikabahala ang isang may edad ng tiyinin.
Sabi ni Tiroy na may matatag na paniniwala. Isang matinding liwanag ang sumilay sa mga mata ni Sanya, bawal kang kumilos ng walang ingat, napakalinaw mo kung gaano kalakas si Pluto. Wala kang mga kwalifikasyon para utusan ako, ipaunawa ko sa iyo na mas malakas ako kaysa sa matandang fogey na iyon, mas malakas ng 100 tiklop. Sa sulok, si Tenoki na nanatili sa kanyang katahimikan habang nanunood ay nagsiwalat ng kakaibang demonyong ngiti. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.